Vamos rapido! Habulin sila! Miguel! Kailangan na natin makatakas, Ginoong Ibarra. May naisip kong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para pag makita nila ako, malito sila at akalain nila ako si Ginoong Ibarra. Bakit kayo mapahama? Wala na tayong ibang paraan. Wala na tayong oras. Habulin na dalawang yun! Doon ikaw, Ginoong Ibarra. At dito naman ako. Paano ka naman? Ako na bahala. Akala mo siguro hindi kami asintado. Inyo, diba? Estoy volviendo. Ang isang taong dakila, isang taong inakala ng lahat ay patay na, at ang kabiguan ay labis ipinagdasal. Sisingilin na ang utang na ginawa sa kanya. Bibigyan niya ng hustisya ang inusig at ginawang salarin. Buenos dias a todos ustedes de la Victorina. Kapitan, bakit kalahati lamang ang takbo ng makina? Bakit hindi natin bilisan? Ang ating bibilisan ay malagos tayo sa ating mga palayan. Mangyayari man ay walang maayos na lawa sa loob nito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip. Nagbukas ng bagong mga ilog na gawa sa kanal at sirahan ang dating ilog paso. Ngunit, Ginong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang maipagbayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan doon customer. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mamayang magtrabaho. Ngunit, kaguluhan lang ang naidudulot niyan. Mga kaguluhan? Ha 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 ha. O Basilio, O, Kapitan. kamusta nga pala ang binubuo mong akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Kasi di ba tutor si Padre Sibayla? Ngunit, niregaluhan na namin ng 2 kabayong kasamyo ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayang sa makaraig. Mabuti naman kung ganoon. At sana magtagumpay inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa taas at may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan. Tila nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Kinagagala ka namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa doon. Tayo uminom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami uminom ng alak. Hindi uminom? Ha, sabi nga ni Padring Gambora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Gamora na kung tubig na lang ininom niya kaysa sa alak, mas kabubuti pa ng lahat. Alam naman namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam nating lahat na ang pumapatay ng apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kabablagang iyan? Ito'y hindi kababalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, barto namin. Parang napakatapang sagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal. Matalik ang kaibigan ng Kapitang General. Ganun ba?
Walang galang na po, Kapitan. Ngunit, nalaman mo ba kung saang bandang lawa namatay ang nag-iisang ginoong nagngalang Ibarra? Ibarra? O Ibarra ba yon? Ibarra, Crisostomo Ibarra. Ngunit, asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, at ngayon may 13 taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Ang gayon, Kapitan. Ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa libing ng kanyang ama. Iyon ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padring Gamora? Sadyang hindi magkakaroon ng mga marangal na libingan yan. Mga palabastero, katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na karaon mo, pwede ka na magsuot ng saya. Talaga po ba, Itay? Telesporo, mabutit andito ka. Magandang gabi, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang mababayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang perwisyo. At sa ngayon, ayaw ko magbayad. Abay, mapipilit na nila ako. Naiiba ito dahil sa iyong pababaya. Ibig sabihin na nito, ikaw ay walang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit lamang na halaga iyan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman iyan. Akin na itong lupa. Hindi! Ito ay sa korporasyon. Hindi! Lalaban ako! Huliin ang taong yan at gawing kawal! ₱500 ang inihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin nang muling punta ko rito. Naaalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang alam lang ang sakit ng isinapit ko. Ginoo, maaari po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung hindi po magugurita, nakaraan na po ang 13 taon. At dito rin po sa mismong buhok na ito, una tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ang pagkakilala. At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong itinalayo kong isang nakila. Taong alam ng lahat maliban sa akin na patay lang. Na ang kamatayan ay nais kong nagdala. Isang malaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking naraman. Toong naparito ako 13 taon ang nakaraan upang nakilayan ang nag-iisip ng kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino, laban sa mapangakit. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang sinulan. At hindi ko lubosang naisip na ang lasong na iwan ay lubosan ng kabalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod at magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginong Simon. Kung hindi mag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pagiging ng pamalaan. Ang wikang ito ay tuluyang magbungkol sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman hindi magiging isang wikang pamansa. Kanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng wikang buwan ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginong Simon. At ano? Anong mapapala mo kapag ikaw ay makapagtapos? Makikita mo bang
malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang mabulok ang iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang ako hamak, Estudyante. Walang wala sa buhay. Hindi ko man pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbinta ng sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na pagbubunyag ay kakasabi ko. Ngayon, nasa iyong kamay ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong o sa katwiran. Tulungan mo kong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginong Simon. Mamamatay ang mahina, titira ang mga malakas. Kaunting tiis na lang. Malapit na ako mag-ampay. Kaunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay isang binatang radikal ng pananalig at isa sa kanila ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang buting estudyante. Sa tingin ko, dapat na pagbigyan ng estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo, General, nang wika ay isang makapangyarihang sandata. Bras, estudiantes. Ano, Quiroga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami ang nagkakautang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang ibinigay na resibo, kaya hindi ko sila masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may ilan nga pala akong ipapasok sa iyong kahon ng baril. Itago mo ito sa kamay. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala. Naunawaan mo ba, Quiroga? Siya. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Basta hindi ako sasabit dyan. Nahuli na naman siya ng kanyang asawa. Hoy! Akin ang lupang ito! Wag! Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. O manhing, Ginoo. Di ba kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin magtatag ng halina ng wikang Kastila? Oo, ako nga. Kaya magpasalamat kayo sa akin. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Mas lalo tayong hindi magkaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas pamalayo tayo mapapalapit sa pamalaan at lalo tayo magkakantindihan. Dahil sa ginawa mo ito, maudlot mo ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamali. Ano ang balak na gawin? Patayin inyong katauhan? Ipabaya inyong utak sa ibang isip? Mas lalo kayong maging pilay at pipi. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin sa kaluluwa. Kapag inalis yan, ay wala ng katarungan. At ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay na kayo nakagapo sa kapangyarihan ng Espanya at wala ng kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay ay hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga bala. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. O Ginong Simon, Kamusta na si Kapitan Tiago? mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo dito, Ginong Simon? Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umapi o sa panig ng inyong bayan.
Sa panig ng umapi o sa panig ng inapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo ng magdesisyon. Sa loob ng isang oras, magsisimula na ang magsikan. Bukas, wala nang universidad. Wala nang mag-aaral at wala nang magpapahiya. Ngunit ang paghihimagsik ay pagtitiwakal. Pag-imigsik lamang, tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ang magkaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara at kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakaalam, bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo doon, Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento para magkabalita nang sabihin nila ang lahat. Pagbalik ko, may liham na galing kay Padre Salve na ito naman ay pinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Iligtas ko si Maria Clara. Iligtas ko siya ngayon. Ginong Simon, huminahan kayo. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi man lamang alam na ako'y nabalik. Namatay siya nang hindi man lamang alam na ako'y buhay. Ako nga, 13 taon na akong buhay, na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na may tuwid ang inyong kamalian. Iniyakasal mo si Maria Clara na sa layuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak kong si Maria Clara ay patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mo sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginong Simon! Ginong Simon! Ginong Simon! Ano sadya mo dito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghiganti. Kasama na ako sa iyo, Ginong Simon.
Teka, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng damdaming tinikis. Ang kasawiang natambak at mga mapangapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalan na matagal nang nagtatrago sa katotohanan. Ano yung ibig sabihin? Sa ikalawa ay kakasal ang anak ni Nicolas. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magsisilbing ilaw, ngunit pansamantala lang. Sa oras na atusin ng mitsa, boom! Magkakaroon ng pagsabog. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Clora. Dahil nandun nakaambak ang baril at pulbura. Sabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Mga mestizo, Indio, Insig at Kastila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Ingat din kayo, Ginoong Simon. Del nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap doon niya, Victorina. Ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag nang kaalis ka kaagad. Halika't samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung kayo, maganda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Yak na maayos ko yan. Oy, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Baka ito na ang aming huling pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Anumang oras mo lang ngayon, kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit, iba na siya bukas. Pinalaan na kita, kaibigan. Sana ay nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka ba ang ayaw mo munang kumain kung saglit lang? Salamat sa inyong alo. Ngunit may mahalaga talaga kong gagawin ngayon na hindi maaaring ipagliban. Pasensya na, mauna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senior Simon, saan ka punta? Huwag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ang ganda ng lamparang nanggaling kay... Ay, sandali! Namatay ang sinde! Huwag ka mag-alala. Madali lang yan ayusin. Teka, ano to? Manny Tesel Paris, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mababahala. Baka hindi totoo yan. Ngunit, ito ay nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Masama nga ang birong ito. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niyong alahanin iyan. Tuloy ang kasiyahan. Ah, Padre Irene, itaas ang metsa ng lampara. Sige, saglit lang. Sagani! Uy! Magnanakaw! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil, pinagmamasdan nila tayo. Marahil ay gano'n na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siyang nabuhay? At ano ugnayan ni Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon?
Isang taksil! Hanapin at ulihin ang isang Simon na yan. Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Di Sagani, tinapon yung lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, ligtas mo yung sarili. Bilis! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Diyos ko, sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala pa, Padre. Nangyari na ang nangyari. Kumagabi na. Naisip ko lang po sana nung malaman na aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman po bang may Diyos na gumagabay sa atin? Hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin pag tayo ay walang mapupuntahan. Tulungan niyo po ko, Padre. Ayoko pong mamatay ng may dalang kasamaan. Nais ko sana magpagkumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Ginano ko po ang lahat ng ito. Dahil ako'y galit na galit sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti. Magiganti sa mga taong maapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi puro masaya lang. Minsan kailangan rin natin makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tatandaan mo na walang magandang maidudulot ang pagiganti at magdudulot lang ito ng panibagong kasamaan. Hindi ko lang po intindihan kung bakit ako ang pinaparusahan. Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Yan ay pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo ito kayang paglabanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa puot at galit sa iyong puso. Kung nagawa mo ang ganitong mga bagay, palagi mong tatandaan na palagi kang may matututunan sa buhay. At ang pangyayari sa mga plano mo, ginusto ng Diyos na hindi ito ituro sa katuparan dahil alam niya ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, namamatay na ako ng payapa. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at umuudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may tao mang nangangailangan sa mas malinis na hangarin, ito na pahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugid ang kasamaan. Ko, sandali at ako'y tatawag. Polita. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Sagani. Saka yung pintis mo. Kasing-kasing. Sige. Dugaya pag mag-memorize, oy. Gaya po ni mo day, oy! Diyos ko, kadali rana. Huwag nyo nang ayahin iyan. Ito din ang kasiyahan. Ito din ang kasama sa mga para. Ano? Bantay bitaw ha! Si Ibarra ay naglalaro ng code. Meow, meow, meow. Uy, pre. Masaya mo tuyo din. Ano ba? Bulong ka mo ba? Dali ba? Sana yun. Okay, lamisan!
Namisan niya, pakto ako. Unsa nakabutang Andre? Unsa nakabutang Ramon? Tao? Ha? Bagay. Galaw. Bungo. Alay, kuwato na ko lalo. Ano yan? Buhay. Ayun, sa akin si Gliok ba? Yung kita. Hindi, wala pa naman. Sige na ba? Sige. Ay, Mario Claro. Lamok. Ibara. Isa ba? Ibara, Nibara. Ay, Nibara ba? Tama. Ibara. Ibara. Ano? Ibara. Ibara. Oo. Ibara. Doña Victorina. Kapitan. Todos estudes, Doña Victorina. Anong ibig sabihin nyo? Sa malaking kapatid mo? Ang malaking gawin mo? Patayin ang inyong kapatid. Hi guys, ibutang ko rin sa kuan guys. Hello. Balak mo daw.